Nakaakma si Luffy na gagamitin ang kanyang gambang bazooka. Sabi ni Waffle ang kunat naman nito. Pinakawalan ni Luffy ang gambang bazooka at pinalipad sa malayo ang weirdong si Waffle na. Paglingon ni Sanji sa bintana, nakita niya ang snowman na ginawa ni Luffy. Naglalaro ang dalawang isip bata ng niebe kaya sinigawan sila ni Sanji. At balak harapin si Waffle habang nagtatransform sa isang hayop. Tumalon ito mula sa kabayo at nagmamadaling tumakbo. Sinubukang iligtas ni Luffy si Sanji at hinawakan ang kamay nito. Paghila nito kay Sanji, guwantes lang ang kanyang nakuha at nabahala. Sa kalagitnaan ng kanilang journey sa Alabasta, biglang nagkasakit si Nami. Kahit nagmamadali si Vivi sa pag-uwi sa Alabasta, sinuggest nito na huminto muna sa isang isla para maghanap ng doktor. Nakakita si Zoro ng isang taong nakatayo sa dagat at itinuro nito sa Straw Hats. Hindi makapaniwala ang mga ito sa nakikita nila nang bigla sila kinausap nito. Biglang may umangat na submarine sa kinatatayuan ng misteryosong jester. Nag-transform ito sa isang napakalaking pirate ship na may napakaraming army. Biglang lumabas si Sanji at nakitang inaatake sila nang biglang nagsalita ang leader ng pirata. Kumakain ito ng literal na steak knife habang nilalait ang maliit na grupo ng Straw Hat. Parang torture sa Straw Hat na nakikitang kumakain ang weirdo ng knife. Kinagat ng weirdo ang barko ng Straw Hat at kinain ang parte nito. Nagalit si Luffy at kinutusan ang dalawang nanunuto. Nag-umpisa na ang labanan sa pagitan ng Straw Hat at sa mga army ng weirdong lalaki. Nagpakita ng kicking skills si Sanji at isa-isa niyang pinatumba ang mga ito. Habang ang iba ay kanyang pinapatalsik. Habang si Zoro ay tumakbo pababa ng sail at nagpakita ng kanyang malupitang sword skills. At mabilisang pinatumba ang mga kalaban. Nilapitan ni Luffy si werdong lalaki at nadulas ito, nasakto naman siya sa bibig ng werdong lalaki at kinagat. Lumabas si Vivi at nakita ang nangyayari habang nakastretch ang braso ni Luffy. Nakaakma si Luffy na gagamitin ang kanyang gambang bazooka. Sabi ni Waffle ang kunat naman nito. Pinakawalan ni Luffy ang gambang bazooka at pinalipad sa malayo ang werdong si Waffle. Laglag pa nga ang mga pirata at hindi makapaniwala. Naghanda nang umalis ang mga pirata ng nagmamadali. Habang sila ay papalayo, nagbabanta ang mga ito sa Straw Hat. Nagpatuloy na sa paglalayag ang Straw Hat habang si Nami ay inaapoy ng lagnat. Dahil laughter is the best medicine, kaya pinapatawan ni Luffy si Nami. Nainis si Vivi at Sanji sa mga ideya ni Luffy, kaya sinipa nila ito. Kinabukasan inaayos ni Usopp ang nasirang parte ng barko. Nakakita naman si Sanji ng isla, tuwang-tuwa si Luffy dahil makakahanap na sila ng doktor na titingin kay Nami. Kitang-kita naman sa mukha ni Luffy ang pananabik na makapunta sa isla. Nakalapit na sila sa isla at natanong nila kung hindi ba nilalamig si Luffy. Bigla naman nilamig si Luffy nang maalala niyang nilalamig siya. May lumabas na mga tao at pinigilan sila sa pagpasok sa isla. Pinagmasdan ng Straw Hat ang mga armadong tao. Sinabi nila Luffy at Vivi na ang pakay nila ay doktor pero hindi naniwala ang mga tao. Pinaputukan sila na kinagalit ni Sanji at atake. Pinigilan ni Vivi si Sanji sa pag-atake. Nabaril si Vivi sa pangalawang putok na kinagalit naman ni Luffy. Tinutukan sila ng baril ng ibang tao kaya agaran naghanda ang Straw Hat. Aatake si Luffy pero bumangon si Vivi at pinigilan si Luffy sa pag-atake. Lumuhod si Vivi at nakiusap na hindi sila bababa ng barko basta magpadala sila ng doktor. Sinabihan ni Vivi si Luffy na hindi lahat ay nadadaan sa away. Nakapag-isip-isip si Luffy at nakiusap na din. Lumuhod din ito tulad ng ginagawa ni Vivi. Na-realize ng pinuno na sinsero ang Straw Hat kaya pinayagan na niyang makapasok ang mga ito sa kanilang lungsod. May natutunan naman si Luffy na gintong aral mula kay Vivi. Habang naglalakad sila patungo sa lungsod, sinabi ng pinuno na nag-isa lang ang kanilang doktor at ito ay isang buruha. Naiwan si Karoo at si Zoro para magbantay ng barko. Nakarating na sila Luffy sa lungsod at nagpaalam na ang mga tao sa pinuno. Dinala nila si Nami sa bahay ni Dalton at hiniga sa kama. Parang pamilyar naman ang itsura ni Vivi kay Dalton na tinanggi ni Vivi. Sabi ni Dalton nasa bundok ang doktor na makikita nyo sa labas ng bintana. Paglingon ni Sanji sa bintana, nakita niya ang snowman na ginawa ni Luffy. Naglalaro ang dalawang isip bata ng niebe, kaya sinigawan sila ni Sanji. Tinuro ni Dalton na ang doktor ay nakatira sa taas ng mountain, sa isang palasyo sa pinakamataas na bundok. Sabi ni Sanji na kailangan natin siyang tawagan para magamot si Nami. Sagot ni Dalton wala silang kontak kay Dr. Koreha at bumababa lang ito sa lungsod pag-trip niya lang. Sabi ni Sanji na hindi sila pwedeng maghintay na bumaba si Dr. Koreha. Sinampal ni Luffy si Nami para magising na kinagalit ng iba. Nagising si Nami at sinabi ni Luffy na aakyat sila ng bundok para makita ang doktor. Umapila ang iba sa plano ni Luffy dahil baka lumubha ang sakit ni Nami. Sabi ni Nami na kailangan na natin magmadali para kay Vivi at pumayag ito sa plano ni Luffy. Nag-decide si Sanji na sumama at naghanda na sila sa pag-alis. Winarningan sila ni Dalton sa mga carnivorous rabbits dahil napakadelikado ng mga to. Pero hindi nagpapigil si Luffy at tumakbo na papunta sa bundok at agaran sinundan ni Sanji. Pinapapasok ni Dalton sila Vivi sa loob pero tumanggi si Vivi. Nag-decide si Dalton na samahan sila Vivi sa labas at naupo. Kinwento ni Dalton na meron silang mga doktor sa lungsod noon pero nagsialisan sila. Kilala sila sa paggamit ng advanced medicine na dito lang sa isla makikita.
Ilang buwan na ang nakalipas inatake kami ng mga pirata. Na-realize nila ang dahilan kung bakit ganun ang pag-welcome sa kanila ng mga tao kanina. Inatake sila ng 5 pirata, at ang kapitan ay si Blackbeard. Sobrang lakas nila kaya nagawa nilang wasakin ang aming lungsod, na kinagulat ni Bibi. Ang ibang tao ay sinasabing mabuti ang ginawang pag-atake, dahil ang hari sa lugar na ito ay kinamumuhian ng mga mamamayan. Drum Kingdom ang tawag sa aming bansa, na pinamumunuan ni King Waffle. Naalala nila Usopp at Bibi ang umatake sa kanilang barko kahapon. Patuloy sila sa pagtakbo ng mapigilan dahil hinarang sila ng napakaraming kuneho. Sinabi ni Usopp na nakilala nila si Waffle dahil inatake sila habang papunta sila dito sa isla. Narinig namin sa kanila na pabalik sila rito sa Drum Kingdom. Nabahala naman si Dalton sa mga narinig at sinabi na nung inatake sila ay hindi man lang niya pinaglaban ang kingdom. Nanguna pa siya sa pag-abandona sa kingdom at nagtago sa karagatan. Nag-decide kami dito na tapusin na ang pamumuno ni King Waffle para magsimula ulit. Ang Watcher ng Waffle Pirate ay nakita ang Drum Kingdom at sinabi kay Waffle. Kaya natuwa sila at makakauwi na sila sa kanilang kaharian. Sinabi ni Sanji kay Luffy na siya na lang ang lalaban sa mga Lapins dahil hindi pwedeng mauga ang katawan ni Nami. Nag-umpisa na silang atakihin pero pag-iwas lang ang ginagawa ni Luffy. Si Sanji naman ang umatake sa mga Lapins pero mahina ang sipa nito dahil sa snow. Nag-decide silang takbuhan ang mga Lapins at si Sanji naman ang umaatake sa mga nakakalapit sa kanila. Umakyat sila sa cliff at tinignan ang mga Lapins sa baba. Nagtalunan ang mga Lapins at nagpatuloy sila sa pakikipaghabulan. Dumating ang isang babae na naghahanap kay Dalton. Sinabi nito na ang hinahanap nitong Dr. Koreha ay bumaba sa kanilang lungsod. Nagulat sila dahil nagkasalisi sila ni Nami. Ayaw tumahan ng isang batang uhugin at saktong dumating si Dr. Koreha. Winasak ni Dr. Koreha ang pinto gamit ang kanyang suntok na di inaasahan ng ama ng bata. Nagbolunteer ang buruha na gamutin ang bata pero umapila ang ama ng bata na parang natatakot. Nagmamadali sila Dalton na puntahan si Dr. Koreha habang humihingi ng paumanhin sa Straw Hat. Inihiga nila ang bata at sinabi ng bata na masakit ang kanyang mga kamay, pero ang tuhod ng bata ang pinisil ng buruha. Pinakalma ng doktor ang nag-aalalang ama ng bata at binaba ang salawal ng bata. Pinakita nito ang namamagang infeksyon ng bata sa tuhod at inutusan ng buruha ang kanyang alaga na kumuha ng antibiotics. Nilabas nito ang kanyang surgical knife at magsasagawa ng operasyon. Binigyan naman ni Chopper ng malupitang anesthesia ang bata at nakatulog. Natapos ng gamutin ang bata at mahimbing na natutulog. Sinabi ng buruha ang ibibigay na kabayaran ng ama na ibibigay niya ang 50% ng asset ng restaurant. Nagalit ang ama at mga tao sa laki ng hinihinging kapalit ng buruha. Nagising ang bata at nagpasalamat sa doktor. Medyo natuwa naman ang buruha at binaba ang kanyang singil sa 49%. Nagpasalamat ang ama habang tuluyan nang umalis si Dr. Koreha. Dahil sa lamig nagtraining ang workout geek na si Zoro para uminit ang kanyang katawan. Inakala ni Karoo na nalunod si Zoro, kaya kahit malamig tumalon ito sa tubig para sagipin si Zoro. Akala ng Straw Hat ay nawala na ang mga Lapins, pero pagtingin nila sa kanilang harapan ay nakatayo ang mga ito. Nagtalunan ang mga Lapins na pinagtakahan nila. Napagtanto ni Sanji ang pinaplano ng mga Lapins. Patuloy sa kanilang joyride sila Usopp at tinanong nito si Dalton kung sino ba talaga ito dahil sa pananalita nito ay para siyang isang military officer. Sagot ni Dalton na siya ay isang military captain na nagsilbi sa ama ni Waffle, pero nung namatay ang dating hari si Waffle na ang pumalit. Pinaalis ni Waffle ang mga doktor sa kingdom at nagtira lang ng 20 best doctors na tinawag na 20 MD. Umapila si Dalton dahil walang matitirang manggagamot para sa mamamayan, pero walang pakialam si Waffle. Naging emosyonal naman si Bibi sa kanyang komento tungkol sa pamumuno na nakumpirma ni Dalton na si Bibi ang anak ng hari ng Alabasta. Nakasalubong ni Dr. Koreha si Zoro at humingi ng tulong si Zoro na madala sa isang lungsod. Tinawag ni Zoro na old lady ang buruha, kaya pinalapit ng buruha si Zoro at sinipa. Iniwan ito ng buruha ang nagpatuloy na sa kanyang joyride. Nakarating na ang werdong si Waffle sa Drum Kingdom, habang ang mga tauhan nito ay ginulpi ang mga tao. Nag-quit na si Waffle sa pagiging pirata, at nag-decide na maging hari muli. Isa sa mga army ang nakakita sa Going Merry, at tinuro kay Waffle. Nag-decide si Waffle na puntahan ang Straw Hat sa lungsod na pinuntahan nila. Nalaman nila Usopp na nakaalis na ang doktor, at sinabi ng isang lalaki na pumunta ito sa Gyasta na kabilang lungsod. Dumating ang lalaking ginulpi ng Waffle Army, at sinabi kay Dalton na napatay na ang lahat ng gwardya bukod sa kanya. Hindi maintindihan ni Dalton ang nangyayari, dahil nagpapaligoy-ligoy pa ang lalaki. Hanggang sinabi ng lalaki na nakabalik na si Waffle, na kinatakot ng mga mamamayan ng bansa. Dali-daling tumakbo si Dalton palabas ng bahay, at balak harapin si Waffle habang nagtatransform sa isang hayop. Tumalon ito mula sa kabayo at nagmamadaling tumakbo. Nagkaroon ng malaking ahbalans, at nagmadaling tumakbo sila Sanji. Hindi sila pwedeng abutan ng snow, dahil katapusan na ni Nami pag nangyari yon. Naghanap si Sanji ng mataas na lugar para puntahan. Nakakita ito ng clip at itinuro kay Luffy, na dali-dali nilang pinuntahan. Pero hindi ito ganung kataas, kaya natangay sila.
Dahil sa kapal ng snow, hindi magawang sundan ni Bibi at Usop ang nasa makpak papunta sa Gyasta. Nalampasan nila ang sign na dapat nilang lilikuan. Habang abala sa pagkain si Werdong Waffle, binalita sa kanya na ang nakatira sa palasyo ngayon ay ang buruha. Nagalit ito at pinakansela ang paghahanap sa Straw Hat at magtutungo na muna sila sa palasyo. Biglang dumating si Dalton at inatake si Waffle at naggugulong sa sakit si Waffle dahil sa kanyang natamong sugat. Nilapitan ng mga doktor si Waffle at inoperahan, parang sirang radyo naman na gumana ulit si Waffle. Binantaan naman siya ni Waffle dahil siya pa rin ang hari ng bansa. Saka ipinagmayabang sa mga tao na nasa kanya ang mga doktor, kaya nakasalalay sa kanya ang kanilang mga buhay. Tumigil na sa pakikipagtalo si Waffle kay Dalton at nutusan ang kanyang army na patayin si Dalton. Dali-dali naman nag-transform si Dalton sa kanyang kalabaw form na kinabahala ng mga army. Sumugod si Dalton sa mga army kaya pinaulanan siya ng bala ng mga ito. Hindi siya matamaan ng mga army dahil mabilis ang kanyang mga galaw. Tinalon ni Dalton ang grupo ng mga army at mabilis ang hiniwa ang mga ito ng ilang beses. Bumagsak ang mga army sa ginawang atake ni Dalton at naghanda naman ang mga kanang kamay ni Waffle. Nang biglang dumating ang mga tao para tulungan si Dalton sa pakikipaglaban, naghandang umatake ng pana ang Jester at tinutok sa mga tao. Alam nito ang kahinaan ni Dalton na kaya nitong ibuwis ang kanyang buhay para sa mga mamamayan. Kaya dali-dali hinarang ni Dalton ang kanyang katawan at tinamaan ng pana para maligtas ang mga tao. Napaluhod si Dalton at nilait siya ng Jester dahil sa kanyang weakness. Pinagtawanan lang ito ni Waffle at tuluyang humandusay. Biglang umuga ang paligid na pinagtakahan nila. Nakita ng mga Straw Hat ang ahbalans at nabahala sila Bibi at Usop habang natangay naman si Zoro. Tumalsik sila Luffy nang tamaan sila ng ahbalans habang si Sanji ay tinatangay nito. Niligtas ni Luffy si Sanji at sinakay sa nagdadaos-dos na puno pababa ng bundok. Patuloy sila sa pagdaos-dos pababa at nalalayo sila sa palasyo na balak nilang puntahan. Biglang dumating ang mga Lapins at wala silang planong pigilan ang Straw Hat. Nagpatuloy ang mga ito sa pag-atake habang nag-iiski gamit ang kahoy. Sinisikap nila na makatakas sa mga Lapins na ayaw tumigil sa pag-atake. Napansin nila ang isang baling puno na maaari nilang banggaan at napasigaw. Hindi sila pwedeng mabangga dahil sa kalagayan ni Nami. Kaya naisip ni Sanji na iligtas si Luffy at Nami. Hinagis ni Sanji ang dalawa sa ibang direksyon at ito ay mag-isang bumangga sa puno at natangay kasama ang mga Lapins. Humawak si Luffy sa kahoy at tinignan ang lagay ni Sanji. Sinubukang iligtas ni Luffy si Sanji at hinawakan ang kamay nito. Paghila nito kay Sanji, guwantes lang ang kanyang nakuha at nabahala. Patuloy sa pagbagsak ang abalans at nakarating na ito sa lungsod. Nagtakbuhan ang mga tao at nagtransform ang kanyang alaga. Nakiusap ang mga doktor na isama sila sa pagtakas pero inabandunan na rin sila ni Waffle. Patuloy sa pagtakbo sila Bibi at Usop habang si Waffle naman ay hindi nakatakas at inabutan na ng abalans. Bumangon na si Luffy at inihiga nito si Nami. Bumaba ito para hanapin si Sanji sa ilalim ng snow. Kinain ni Waffle ang snow at niluwa ang kanyang mga alalay. May baby Lapins na pilit inaahon ang kanyang magulang habang parating si Luffy bitbit sila Nami at Sanji. Sinubukan protektahan ng baby Lapins ang kanyang magulang pero tinulungan pa ito ni Luffy. Inahon ni Luffy ang kanyang ama at tuluyan ng naglakad paalis si Luffy. Nakita nila Waffle si Luffy na naglalakad, buhat-buhat si Sanji at Nami. Dali-dali nila itong hinabol dahil gusto nilang saktan. Hinarangan nila si Luffy sa kanyang paglalakad at seryosong tinignan lang sila ni Luffy. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.